secret power of a private devotional for prayer. O, sinasabi nga dito yung secret power of private prayer. Na sabi nga dito, the deep love for Jesus is driving force for lasting ministry. Sabi diyan, it is an antidote for being burnout. Yan, kasi narinig ko to kay Pastor Vlad niya, yung sabi niya, na na-burnout na daw ba kaya tayo, ganun, kung meron daw ba kayong mga, yung naranasan na parang nakapagod na. Pero sabi niya kasi dito, marami daw talagang mga tao ngayon. Yung mga sabi nilang pagod po kasi ako, yung kaya na rin, di ba, sa mga working madalas marinig natin sinasabi talaga nila, pagod sila, ang dami nilang ginagawa. Pero totoo naman talaga yun, napagod naman talaga kasi kayo dahil nga, nagising kayong maaga, tapos talagang sa work, hindi naman talaga nakapagod yung ginagawa niyo, pero nakapagod yung mga bagay na sabihin sa inyo, o kaya yung biyahe ninyo, o kaya yung mga workload na ginagawa niyo nga. Kaya sabi dito, ang yung lasting nga, o antidote nga daw ng pagsasabi mo na hindi ka napapagod. Ito yung bagay na na kapag sobrang mahal mo daw si Jesus sa ginagawa mo, yung hindi ka mapapagod. Yung parang kaya mong tahakin yung napakahabang milya, yung napakalayong lugar, kung matulad nga ng sa prinsipyo ng 1-to-1, di ba? If one soul could be won in this trip, di ba? Tutuloy mo pa rin, parang ganun. Kaya nga po sabi dito na magkakaroon po talaga tayo ng yung parang biglang kumari, hindi ka magdadalawang isip na pumunta ng prayer meeting, kung talagang naisip mo ng mahal na si Jesus. Okay, kasi dyan, constant flow of fuel from the Holy Spirit. Ang pinaka-secret daw nun is yung love mo kay Lord. Alam mo bakit ka magpapatuloy? Bakit kahit parang ang hirap, o kaya kahit wala naman sa inyong nagsasabi, ay, you did a great job. O kaya wala naman nagsasabi sa inyong very good kayo. Diba? O kaya wala nag-encourage. Pero dahil nga meron tayong love kay Jesus, diba? Meron kang love sa Panginoon, natutuloy-tuloy ka sa paglilingkod. Yung parang kahit walang nagsabi na tuloy mo yung pag-outreach, galingan mo dyan, pero outreach ka pa din. Kahit wala naman nagsasabi sa iyo na galing mo sa ganito pero tinutuloy mo pa rin yung mga ginagawa mo. Kasi sabi nga, kapag meron ka talagang love kay Lord, ayun yung antidote sa lahat ng mga pwede mong mga soul na pwede mong ireklamo, ayun yung antidote, yung love mo para kay Lord. Para daw, kasi ang burnout o kaya yung pagod, talagang nilalagay ko ng kaaway. Kasi ang gusto nga ng kaaway sa atin, mapagod tayo. Ang gusto ng kaaway, maisip mo na wala namang kwenta yung ginagawa mo Gumagawa ka lang ng ganyan, wala nang hindi naman nila na-appreciate. Pero ito, na-appreciate naman talaga yun ni Lord, di ba po? Kaya sabi po dito sa una, we need God because we came from God. Una, kailangan natin ang Diyos kasi nagmula tayo sa Kanya. Kaya nga yung analogy, di ba, na yung isda, pag inalis sa tubig, mamatay siya, di ba? Yung halaman, pag inalis mo yung puno, pag inalis mo sa lupa, from its root, di mo mamamatay siya. Kaya sabi po dito, sa Genesis 1:11, di ba? Yung sinasabi doon about po sa mga yung about sa yung nilagyan nila ng Lord. Nagsabi ang Diyos ng magkaroon ng lupa, tapos magkaroon ng mga halaman. Kaya sabi niya, yung plants daw, kailangan niya ng soil. Di ba? Hindi lalago yun, hindi lalaki kung wala yung soil. Tapos yung mga isda, yung mga fish, they need water. Di ba? Hindi sila mabubuhay kung wala ang tubig. Sabi yun sa Genesis 1 verse 20. Pero sa Genesis 1 verse 26, sabi dito, man need God. Kaya nga sabi doon, di ba? Sabi sa yun? Sabi sa verse na gagawa ang Diyos ng kawangis niya, di ba? Ng tao na kanyang kawangis. Kaya tayo, kailangan natin ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko na kailangan si Lord kasi ganito, ganyan. Ano po, kailangan mo ang Diyos. Diba? At sabi nga po dito, water, still water, without fish. Na yung tubig pa rin yung kahit walang isda, diba? Hindi naman sinabi na dagat to. Ay, walang isda, hindi to dagat. Wala naman ganun, diba? Kung hindi ko nakita ang mukhang dagat talaga yan. Sabi ito, soil, still soil, without plants, diba? Ang lupa pa rin siya, kahit wala pang mga puno yan. Kahit bahay, ang tinayo, soil pa din yan. At sabi ito, God, still God, without man. At sa katotohanan, kahit wala ang tao, Diyos pa din ang Diyos, di ba? Kaya parang wala naman pwedeng pagmalaki ang tao. Kaya parang nakakaano lang na isipin na
Pag parang ang tao masyadong nagmamalaki sa Diyos, wala naman siyang pwedeng maipagmalaki. Pero ang totoo, di ba, kailangan natin ang Diyos, di ba? Kasi kailangan ng tao ang Diyos. Kaya sabi to, so that without God, we will die. Na kung wala ang Diyos, mamatay tayo. At alam naman natin, di ba, yung sinasabing kamatayan na yun. Ayun yung kamatayan ng spiritual mo, di ba? Na kung saan eternal na damnation, di ba, ng death na matatanggap natin kung wala ang Diyos sa atin. Yun yung una, we need God because we came from God. Nagmula ka sa Diyos, kaya kailangan mo siya. Pangalawa, don't let the palace distract you from the presence of God. Ano daw? Don't let the palace distract you from the presence of God. Ito yung kwento niya about kay Vashti. Nalala niyo si Vashti, sabi ni King Artaxerxes, sabi niya, puntahan mo si Queen Vashti. Napakilala ko siya sa mga kaibigan ko. Pero anong ginawa ni Queen Vashti? Di ba? Tinanggihan niya. Sabi niya, nagpa-party kami dito ng mga friendship ko, kaya ayoko muna pumunta sa hari. Kaya ano nangyari, di ba? Pinalitan si Queen Vashti, di ba? Anong sinulsol ng mga kaibigan ng hari? Sabi niya, dapat hindi ganyan yung reyna. Dapat sumusunod yung reyna sa mga baka gayahin siya ng mga iba kapag gano'n. Di ba ganun yung sinulsol nila? Kaya sabi dito, Esther didn't invited by the king, but she came. Kaya nangyari, dumating yung panahon na naghanap ng mga babae, di ba? At si Esther ngayon sa napila. Tapos dumating yung time na si Esther, sinabihan na siya ni Mordecai na ganito, na papatay yung mga Hudyo. Kaya ang ginawa ni Esther, di ba, nag-fasting nga siya. Ito yung sinasabi na Esther didn't invited by the king, but she came. Pumunta siya doon kasi meron siyang plead, meron siyang gustong sabihin. Kaya nga sabi dito, nasabi diyan, si Vashti daw, na-lost niya yung crown niya kasi hindi nga siya sumunod. Pero si Esther, she saved her people kasi nga, nag-fasting tsaka nakinig siya sa sinasabi na parang kailangan tong wagin to. Kaya nga sabi po dito, yung don't let the palace distract you from the presence of God. Hindi porket nandun ka daw sa pwesto mo ngayon, hindi porket parang kumari nandun ka sa pagkakataon na ito yung nilagay sa iyo, magiging hayaan mo na lang. Huwag mo daw hayaan na maging katulad ka ni Vashti na malos yung crown. Kailangan hindi ma-distract from the presence of God. Na oo, naglilingkod ka kay Lord, nagiging Marta ka, diba? Nag-serve ka, pero at the same time, maging Mary ka pa din palagi. Yun yung personal at saka secret na private na prayer, diba? Na kung saan, dapat daw dalawa yun, diba? Kaya totoo lagi natin narinig, ay gusto ko si Mary lang. Kaya ang pinakabila, diba, extravagant mo kay Mary. Diba, kung sinabi naman talaga sa Bible na lahat ng mga tao makikilala ang ginawa niya. Kaya nakilala, kaya sikat na sikat yun yung ginawa ni Mary of Bethany. Pero totoo daw, dapat daw, naman sila, nakakatulong, nako-complement naman talaga si Mary at Martha naman talaga. Kasi si Mary, siya yung nag-worship, diba? At si Martha naman, siya naman yung nag-serve. Na kung tutuusan, dapat daw sa mga Christian, dalawa yun. Nag-worship ka kayo at the same time nag-serve ka, servant ka ni Lord. Pero ang nangyayari, diba, nalilimutan daw yung ganong bagay. Kaya huwag lang isa lang. Dapat balance daw po yun. Huwag natin hayaan na malos yung crown na kuha dahil sa kayabangan natin, o kaya kaalam ko na yan, nawawala tuloy sa atin yung pinapagawa sa ng Diyos sa atin. At sabi po dito, don't busy for the ministry, but for the king. Di ba? Laging sinasabi, busy for the kingdom, not for the king. Dapat hindi daw ganun. Maging busy ka sa hari muna mismo, at kung ano yung pagawa niya sa'yo, doon ka na magiging busy. Kung ano yung papagawa sa'yo ng hari. Sabi nga po dito, God wants a son, not a servant, that was busy serving for others. He wants a son to be more intimate with Him. Ayan, we are saved to serve, pero at the same time, di ba, ang bago daw po tayo, sinabi sa Bible na, I am no longer calling you a servant. Kasi yung servant, hindi niya nalalaman yung secret ng master. Kaya tinatawag siyang friend, di ba? O sa ibang translation, son, tinatawag siyang anak. Kaya tayo, bago daw ang lahat, tinawag tayo ng Diyos na anak niya. Ibig sabihin, pag anak, nasa kanya yung inheritance. Pag anak, close sa ama. Pag anak, ibig sabihin, merong relasyon. Kaya si Lord, ang gusto niya po sa atin, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya na huwag natin lang isipin na, oo, sasabi mong bond servant ka ni Lord, but at the same time, alam mong close mo si Lord. Alam mo yung nasa heart niya, alam mo yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, alam niyo yung ganun, yung parang, dahil super close kayo, yung hindi ko siya nagsata, pero alam mo na yung sinasabi niya. Yung mga ganun, yung parang
yung mga sinasabi ng mga magkakaibigan na tingin pa lang yan, alam ko na ganito yan, di ba? Yung ganun, dapat maging ganun din tayo sa tagay, sa ama natin, na kung saan, kung ano yung pinapagawa talaga ni Lord, yung parang hindi ka hirap na hirap, Lord, ano bang pinapagawa mo ngayon? Ano po ba yung gusto mong gawin ko? Hindi yung parang todo nagmamakaawa ka na. Kasi ang tatay do, ang totoong may relasyon sa anak, di ba? Hindi niya sinisikret yung mga gusto niyang sabihin sa anak niya. Katulad ni Abraham, di ba? Tinawag siyang a friend of God, di ba? Kaya sabi sa kanya nung Diyos, na nag-iisip ng Diyos, ililihim ko ba sa'yo yung pag sa Sodom at Gomorrah, pero hindi niya nilihim, di ba? Pero sinabi niya, kasi ganun siya tinuring ng Diyos na kaibigan. Kaya sa atin daw, pag close daw natin si Lord, yung hindi mahirap na sabihin na ito pinapagawa ni Lord sa akin kasi alam na alam ko to, ito yung sinabi ng Diyos sa akin, ito sinabi ng tatay ko. Yung ganun daw, katulad din sa mga anak at tatay, di ba? Alam na alam ng anak na hindi yun yung gusto ng tatay ko sa akin, ang gusto ng tatay ko, ito yung gawin ko. Di ba? Parang may masarili daw gusto yung bata, yung mga tao, pero parang kung gusto mong malugod yung tatay mo, kung ano yung gusto ng tatay mo, yun yung gusto mong gawin din. Parang ganun daw, yung ganung relasyon yung meron. Yun yung pangalawa, kaya tandaan natin na huwag tayong maging busy lang, ma-distract sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, kundi sabi doon, intimate at saka focus lang muna kay Jesus. Fix your eyes on Jesus alone. At pangatlo sabi dito, Christian build their life on Christ with two types of materials. Una daw, dalawa lang yan. Una, fireproof ka ba or flammable? So yung fireproof, ibig sabihin, hindi ka natatablahan ng mga apoy, di ba, kung ano man. Pero pag flammable naman, ito yung namang burning ka, di ba, sabi diyan. Sabi nga po dito, we can be busy at ministry, but we can lose the spiritual appetite. Ayan, maraming ganun, di ba, yung sinasabi na yun yung sa mga fall down ng mga lingkod ng Diyos, na kapag nga naging busy na sa ministry, naninimutan na mag-pray. Di ba yung parang meron akong nabasa na nasabi, daw, sa isang araw, daily, meron siyang preaching ministry. Pero wala pang isang oras siya nag-pray, sobrang dami niyang pinupuntahan. Dumating yung time na na-burn out siya, napagod din po siya. Kaya dapat balance yun. Kung sabi nga, di ba, hindi ko alam kung sino yun, yung preacher na nagsabi nun, o God's General, na sabi niya, kung 1 hour akong mag-preach, ay di dapat more than sa 1 hour akong mag-pray. Ganun yung sinasabi niya. Kaya dapat ganun din daw po tayo, na kapag meron tayong gagawin, dapat pala more than sa oras na yun yung kung Sunday pala, whole day pala tayo, di ba? O kaya pag Sunday pala, mag-preach o kaya magtuturo ka ng Sunday school ng isang oras, tapos isang oras ka dito lumapit, tsaka tumawag kayo. Pero sabihin niyo daw po yun imposible, kasi yung mag-aaral niyo ng Sunday school, dun pa lang, kinakausap mo na si Lord. Nagka-type pa lang ng PowerPoint, nag-ano ka na, Lord, yung mga nasabihin ko dito, Lord, tulungan mo na po ako sa ganun. Kaya hindi daw po imposible makausap mo si Lord ng more than sa oras na yun. Kasi dun pa lang habang binabasa mo yung tinuturo mo, naalam mo na ano kayang gusto sabihin ni Lord sa akin. Kaya habang binabasa mo, biglang may papasok sa iyo na isip, insight galing sa Panginoon. Di ba? Yung heavenly downloads na mga insight na sabihin ni Lord, ito gawin mo, ayan gawin mo. Di ba? At sabi nga po dito sa basahin ko lang yung 1 Corinthians 3:12. Nungkol yun dito. 1 Corinthians 3:12. Ayan, sabi niya, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kaya diba sabi diyan na at kayo ba yung nagtatayo, daw ba yung yung sasabi nga kung talagang yan, ginto yan, magniniling yan. Pero kung kung kahoy yan, di ba? Kung walang totoong pag-ibig yan sa Diyos, magiging ash lang yan na masasayang. Sabi nga po dito, sabi niya, yung wood, yung hay, tsaka yung straw, saan niya nakikita? Sa lupa. Di ba? Pero yung gold, yung silver, yung precious stone, yung mga expensive na bagay na yun, saan nakikita? If you go deep, dig deeper, di ba? Nasa pinakailalim. Kaya sa atin daw, yung ginagawa natin ng mga parang hindi na wala naman talagang heart for the sake na, kasi Sunday ngayon, kaya ako magtuturo Sunday school. Kasi Sunday ngayon, kaya magpasolid ako eh. For the sake naman yung ganun, yung wala naman talagang malalim na pagka wala man lang tinanong kay Lord, ano po ba yung gusto mo pong iparating sa amin sa message na to? Lord, ano po ba yung ganun? Sabi doon,
it will become cheap. Yung alam niyo wala lang, simple lang, katulad ng mga yan, ng mga hinay, nakikita lang, hindi mahirap hanapin. Pero yung ano daw po, yung mga gold, yung mga silver, yung mga talagang pagnanasa mo sa Diyos na sobrang pinapahalaga mo ng sobra-sobra, di ba? Sabi doon, if you go dig deeper, sabi doon, it costs you everything. Ibig sabihin talagang expensive yun, hindi yun basta-basta. Ganun daw dapat yung paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon, na kung saan hindi basta-basta susunog, it will become a fireproof. Na ibig sabihin, ano man ang testing, di ba, sabi sa Peter, di ba, katulad ng gold, di ba, yung testing sa'yo, na kahit ano man pagdaanan yan, magniningning yan. Ganun din daw dapat yung gawin natin. Ano man ang pagdaanan natin bilang Christian, di ba, talagang magniningning doon sa atin. Magniningning si Jesus sa atin. Sabi diyan, Jesus is the fire that tests our work in Christ if it is true. Tandaan natin na si Jesus yung fire, di ba? Na lahat ng mga ginagawa po natin, di ba, sa Panginoon, makikita yung kung totoo. Sabi nga, di ba, kapag may mga pagkakataon na malalaman na hindi naman totoo yung ginagawa ng isang tao kapag tingnan mo, pag pinansin mo, pag pinuna mo yung magagalit lang siya. Hindi niya naisip na kinokorek pala siya. At sabi, hindi rin yung malalaman mo hindi yung totoo, kapag dumating yun din yung time na parang, yung parang napapagod lang siya, pero hindi niya naisip na ginagawa niya para yung kay Lord. Kaya nga, balik pa rin po tayo sa umpisa, sa dati, sabi dyan, yung pinakauna, the love for Jesus. Tandaan natin ha, na yung love for Jesus ay yun yung magpapastay sa atin dito. Yung love for Jesus ay yung magpapa-attend sa iyo pa rin ng prayer meeting, ng prayer night, ng mga gawain sa church, di ba? Kung mahal mo si Jesus. Kasi it's all about Jesus, it is not about you. Sabi dyan, makes you continue in the ministry. Yung love natin kay Jesus, ito yung mag-help sa atin para magpatuloy palagi. Kasi ito yung sinasabi ng motivation mo every time na gumagawa ka. Sabi dyan, build my ministry for the Lord. At sabi pa, when everybody leave, I want my loyalty to Jesus till the end of my life. Si Pastor Vlad kasi sabi niya nga na dumating siya sa mga pagkakataon na napakadaming pagsubok nga ng buhay niya. Sabi niya, 14 or 16 years old pa lang siya, youth pastor na siya. Tapos parang napakadami. Kahit sabi din ko narinig yung mentor niya, tinawag niyang tormentor. Kasi nga sabi niya, kahit daw sarili niyang mentor, parang tinotorment din siya. Kasi grabe yung mga sinasabi sa kanya. Pero doon niya din daw naisip na, kaya pala ganun yun, kasi ang dami niya pala pagtatagumpayan sa Panginoon. Na kaya pala siya, parang tinotorment siya sa mga ginagawa sa kanya. Kasi yun pala, hindi pala yung torment. Testing, tsaka pala yun, endurance daw. Na ibig sabihin, kaya pag daw hindi pa natin naranasan yung parang hindi pa ako natotorment dito, ibig sabihin, hindi pa daw niya mo naranasan yung endurance na tulad yung sinasabi niya na parang mismong pastor niya pa, sabi niya, mismong pastor niya pa, ayun pa talaga yung nag-discourage sa kanya sa mga bagay-bagay. Pero naisip niya na it is the love for Jesus that built him. Na naisip niya na binibuild, kahit daw yung lugar nila, hindi naman daw talaga yung ganun kalaki kung hindi daw siya nag-step of faith. Nag-step of faith na wala namang pera, yung parang nga daw siya meron siya mga sandal at saka mga tubaya na paano ka mag-build ng church? Di wala ka namang ganyan. Pero sabi doon, di ba, naisip niya na binil niya yung ministry niya for the Lord, kaya si Lord din ang bahala. Di ba, halos pare-paras yung mga pastor na nag-build ng mga building sa buong sakindad, ganun din yung sabi niya, di ba? Kaya, ibig sabihin talagang mag-step of faith lang talaga. Kaya sabi niya, when everybody leave, I want my loyalty to Jesus till the end of my life. Kahit umalis daw ang lahat, umalis man ang bawat isa, kahit daw mawala ang kahit sino sa kanya, basta gusto niya yung loyalty niya kay Lord, hindi siya aalis. Hindi niya nababanggitin yung John 6:66 na sinabi kay Jesus ng mga disciple, di ba, na kayo din ba, alis din ba kayo? Ayaw niya daw yung gawin. At sabi niya dito, priority your secret place that nourishes you, sustain you, convicts you, and keep your heart sensitive. Lagi daw gano'n na dapat i-prioritize natin yung mga secret place natin kasi doon talaga makikita. Sabi nga, di ba, ang totoong malalim na puno, di ba, hindi daw nakikita sa sa tugatog ng puno na yon, sa laki, di ba? Ang pinaka matatag daw na puno, kung ano yung pinaka nagdidip ng roots na napakalalim, di ba? Nasa ugat daw yung pinaka foundation.
Ano naman daw, ganyan lang kaliit yung nakikita natin sa panlabas, pero sa ilalim, di ba, sobrang laki pa, sobrang dami pa ng roots, ayun daw yung matibay na na puno. Ganun din daw sa atin na hindi nakikita sa ano panlabas, hindi porket nasa church ka, pray ka lang, pray, tapos basa ka Bible, hindi ka nakipag-usap sa mga tao, kasi magpapalalim ako, wag kang magulo, hindi yung ganun. Kundi sabi dun, secret place yun, dun saan hindi nakikita ka ng tao. Sa time na walang tao sa bahay nyo, wala kang kasama, doon nakikita kung sino ka talaga, ano talaga yung pundasyon na meron ka kay Jesus. At sabi nga dito, it also sustain you. Di ba ito yung magpapatatag sa iyo, hindi yung marami naman kasi umattend ng church na tuwing Sunday umattend, di ba, walang palya. Parang nung mga panahon ko din, mga kabataan namin, meron kami mga kasabayan na naiinggit pa ako, nabuti pa sila, pinapayagan ako, hindi. Pero nawala rin naman sa church. Kaya nasa secret place talaga yun. Kaya nandun talaga yun sa pagkapit mo sa Bible, sa pagkapit mo kay Jesus, kung totoo ka ba talaga. At sabi rin dito, it will also convict you, di ba? Na kinoconvict tayo ng, sabi, di ba nga, ang Holy Spirit siya nag-convict sa atin kung mali mo yung ginagawa natin. At sabi ito, it will keep our heart sensitive. Kapag nga daw kung meron talaga tayo totoong prioritize o napaprioritize talaga natin si Lord, nagkakaroon tayo ng sensitivity sa Holy Spirit. Meron niyo yung sinasabi na sensitivity, pag may bagay na nasabi ka, biglang dahil si Holy Spirit nasa iyo, sasabihin niyang mali yun yung nasabi mo. May mga ganun akong mga pagkakataon na biglang may nasabi ako, pero hindi ko na binabawi. Pero alam kong sinabi sa akin, mali yun, huwag mo yung gawin ulit ha. Kaya hindi ko na lang inuulit. Pero ayun, basta laging gano'n. Basta laging ka maging sensitive kasi may mga tuturo sa'yo sa Holy Spirit na dapat huwag itong sabihin sa Kanya, dapat huwag itong ganyan, yung mga ganong bagay. Pero syempre, hindi niya tinatolerate ang kasalanan. At sabi po dito, the sensitivity of the Holy Spirit is the greatest quality and benefit of the secret place. Ayan, di ba? Kaya pag meron tayong secret place talaga, bawat yan sa atin, meron tayong tinatawag na greatest quality and benefit. Ano yun? Ng sensitivity ng banal na spirito. Alam mo ang tama at hindi. Alam mo kung gagawin mo to o hindi. Sasabihin mo ba yun at hindi. At sabi niya, and have time to God, keep your heart so soft. Ayan, magkaroon tayo ng oras palagi sa Panginoon. At sabi nga, maging mabait tayo. Yung keep your heart so soft, ibig sabihin lang yan. Yung sinasabi na maging pusong mabuhan. Magkaroon ka ng pusong mabuti, di ba? Be sensitive to the Holy Spirit. Sabi nga, pag malayo ka kay Lord, nagiging sensitive ka sa mga sinasabi ng tao. Pero di mo narinig si Holy Spirit. Ngayon yung kabaliktaran. Sabi noon, kapag daw malapit ka kay Lord, nagiging sensitive ka sa Holy Spirit. Ibig sabihin, yung mga sinasabi ng tao sa'yo, di mo napapansin. Yung yung sinasabi pero kapag ikaw, kasi napaka-sensitive mo sa sinasabi ng tao. Yung sabihin ka lang na, ano ka naman, ganito ka naman, balat sibuyas ka agad, yung gano'n. Ibig sabihin, mabilis ka lang ma-offend. Hindi kasi malayo ka na sa Holy Spirit. Kaya nga, di ba yung tinuturong, na-offend, yung nag-devotion. Di ba, may mga ganun, na-joke lang yan, pero minsan, sa ilang part ng buhay natin na madalas, minsan totoo yun. Yung parang pag sinabi, bigla ka na-offend, pero totoo, hindi ka naman talaga ma-offend dun kung filled ka ng Holy Spirit eh. Bigla ka na-offend kasi nagiging emotional ka daw kapag hindi ka na sensitive sa Holy Spirit. Okay, pero kung nagiging emotional ka through the point ng use ng Holy Spirit. Kasi malapit ka sa Holy Spirit na parang nasaktan ka kapag parang itinatanggi si Jesus ng mga tao, di ba? Ibig sabihin, sensitivity yun sa Holy Spirit. Pero pag ikaw yung ikaw yung sinasabi niya, tapos nasaktan ka, nagiging malayo ka na sa Holy Spirit. Kasi sarili mo na yung mas naririnig mo. Kasi ang totoo, hindi naman daw talaga dapat fresh ang pinapairal, kundi spirit. At sabi dito, remember, it's not the size, how many you do in the spotlight, how close or visible you are. Sabi dyan, in God's eyes, what matters is quality of work that you do. Hindi daw sinasabi na gano'n man galaki ang ministry mo, gano'n man ka nakikita ka, di ba? Yung parang laging nandiyan ka sa hotman, laging sa yung spotlight, di ba? Sabi doon, hindi daw doon mababasihan na kung gaano ka ka-close kay Lord. Hindi porket daw maraming ginagawa, close na kay Lord. Hindi porket pastor yun, close na kay Lord. Di ba may mga pastor, hindi naman din talaga nagbabasa o nagpipray. Nandun lang sila kasi meron akong narinig na kaya daw siya nandoon kasi trabaho niya magpastor. Na nakakatawa na ginawang trabaho yung magpastor. Pero hindi ganun talaga ang tinuro sa pagpapastor. Hindi yun ganun.
Kaya ibig sabihin, hindi daw doon nakabase. Sabi, in God's eyes, what matters is quality of the work that you do. Ano man, di man nakikita ng mga tao, pero ikaw nakikita, pero si Lord nakikita na yun. Kaya nga yung unseen ministry, di ba, minsan ang ganda rin pasukin nun na yung ano, pupunta ka sa labas, hindi mo kasi kailangan picturean kung ano yung nakikita, di ba? Kundi sabi kung ano pa rin yung nakikita ni Lord sa atin, di ba? Kaya ano pa din, yung parang nakakatuwa pa din yung mga nagsasabi ko, nag-faith na huwag niyo pong sabihin yung pangalan po secret na lang po yan, si Lord na lang po yung mag-reward sa akin. Parang may mga ganun, nakakatuwa yung ganun, di ba na? Pag syempre, sabi nga, di ba, kapag sabi sa Bible na si Lord ang nakakakita, na hindi nakikita ng Diyos yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao niya. Sabi dito, be faithful in where you are at be connected by the Lord. Na yung laging naririnig ko rin na sinasabi kahit na mga bago pa kami sa church na mag-start ka kung anong meron ka. Mag-start ka kung nasaan ka, di ba? Mag-start ka kung anong edad meron ka, di ba? Hindi porket pag-graduate ko na lang pag nakapagtrabaho na po. Marami nagsabi ng ganun, di ba? Pero nagtrabaho naman sila. Hindi nakita nila ang katotohanan, hindi naman para sila makakapagpastor kung nagtrabaho sila, di ba? Kaya may mga ganun lang. Basta depende pa rin sa dealing nila kay Lord at sa'yo, di ba? At sabi po dito, don't draw your value from their visibility. Your value is connected to pleasing the Lord. Tandaan niyo po yan, merong isang kwento yung sa kotse, yung merong lumang kotse, dinala niya sa isang pawn shop. Tapos parang binili lang ng $20. Tapos dinala niya sa isa pang lugar, binili ng $100. Tapos dinala niya pa sa ibang lugar naman, basta may mga sinabi ng lugar. Tapos binili yun ng milyon. Tapos ang sabi doon sa kwento na yon, hindi naman totoong wala kang value. Baka kasi wala ka lang sa tamang tao, wala ka sa tamang lugar, di ba? O sa tamang timing, di ba? Nang totoo, you are valuable. Lalo na kung nandun ka kay Lord, di ba? Ang value mo, kay Jesus talaga. Kaya tandaan natin, di ba, na hindi porket yung sasabihin, don't draw your value from their visibility. Yung parang, siguro pag nag-outreach ako, mamahalin na ako ng mga to. Siguro, sabihin ni Pastor, ang sipag ko kapag ginawa ko tong bagay na to. Hindi daw ganun. Hindi sa nakikita ng tao, kundi ang value mo na kay Jesus, di ba? Makita ng tao, hindi, gagawin mo to para kay Lord. Tandaan yung palagi. Yun yung laging, yung parang, your value is connected to pleasing the Lord. Na gusto ko laging ma-please si Lord, di ba? Hindi yung tao. Kasi ang totoo, masaya naman yun talaga. Totoo sin. Masaya kayang sabihan ka na ang sipag mo, ganun. Nakakalaki yun ng ulam, di ba? Pero, hindi yun yung gusto ni Lord kasi hindi talaga yung maganda. Ang maganda, di ba, yung ginagawa mo, may nakakita o hindi, ginagawa mo pa rin ito. Di ba? Yung parang, ginagawa ko po yan para kay Lord, hindi niyo po kailangan sabihin yan sa akin. Yung ganun. At sabi diyan, like our heart, internal, sabi diyan, katulad nga daw yung sa natin, yung sa loob-loob, yung parang yung utak mo ba, di ba yung sabi ng bata, hindi po ako naniniwala sa mga sabi ng barbero, di ako naniniwala na may Diyos. Kasi kung may Diyos, ba't maayos yun? Sabi ng bata, di rin po ako naniniwala sa mga barbero. Sabi niya, bakit naman nakikita mo naman ako? Sabi niya, kasi kung may barbero, dapat po lahat po ng buhok niya, nagupit ninyo po ang haba ng buhok. Ito po ganyan. Parang, doon sinabi ng barbero, na syempre, di ko naman kailangan gupitan yan kung ayaw nila magpagupit. Sabi ng bata, tumpak, ganun din po si Jesus. Hindi niya po kayang baguhin ang buhay ng tao kung ayaw din po na magbabago. Kaya naisip ng barbero, mapanghusga pala ako na hindi siya niniwalang may Diyos. Tapos isa pang bagay, di ba, sabi niya, meron pang isang kwentong barbero din na sabi, hindi ako naniniwalang merong utak. Kasi hindi ko naman yun nakikita eh. Sabi niya, parang basta may sabi ganun. Basta may mga in-example na, di ba po, may puso ka, ganyan. Ganon din sa atin na minsan hindi nakikita yung puso, hindi nakikita yung utak, hindi nakikita yung mga internal organ natin, pero they are valuable. Mahalaga po sila. Okay? Kaya ganun din po tayo. Mahalaga ang ginagawa natin kay Lord, kahit wala pang validation ng mga tao. Sabi niya dito, I am a servant, and whatever capacity the master chooses to put me in, I go to do it for the master. To please our master, si Jesus. Na sabi niya, naman ang paggawa sa akin ni Lord, gagawin ko to para kay Lord. Hanggat kayang gagawin para kay Lord. At pang-apat, sabi niya, God didn't call us to be busy, but to be fruitful. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging busy, kundi maging fruitful. Kasi marami naman daw pong busy, pero hindi naman fruitful, di ba?
At sabi ang tao saan siya makikita? Sa kanyang bunga, hindi sa kanyang kabisihan. Hindi sinabi na makikilala ang tao dahil sa kanyang kabisihan. Ang sabi, makikilala kayo na kayo ay disciple ko, sabi diyan, sa inyong mga bunga, di ba? Na kung saan nagmamahalan kayo, di ba? At ginagawa niyo ang gusto ni Lord. Ito nga yung sabi dito, yung Colossians 1:10, to walk worthy, fully pleasing to Him, fruitful in good work, and increasing in the knowledge of God. Na ang ano pala, ang pagiging fruitful pala, una, you walk worthy, ibig sabihin, talaga namang yung sabi ditong volunteer work na kung saan talagang nagaano ka, yung pinapagamit mo kay Lord, yung mga yung ginagawa mo, di ba? Yung talagang para kay Lord lahat. At sabi diyan, not to be successful or faithful, but to please Him and knowing Him. Hindi daw maging successful or faithful but to please Him and knowing Him. Ibig sabihin na maging walk worthy for the Lord. Reaching a lot of people is not winning. Winning is to please the Master. Tandaan natin na hindi yung soul winning na tinatawag, di ba? Hindi yun success talaga. Kundi ang success doon is yung na-please mo yung master mo na sa pag-soul win mo, ano ba ang pinaka-goal mo, di ba? Yung ma-please mo yung si Lord, di ba? Hindi yung magparami ng member, di ba po? Sabi ito, indeed, to reach people, to care for them, because Jesus cares for them. But my winning is to please God. At sunod po, even Jesus pleased the Father, all you gave to me, I keep. Ayun yung sabi ni Jesus, diba, na lahat po nang binigay mo po sa amin, itago ko po, na ingatan ko po, gano'n. At sabi diyan, kingdom mentality is to please Him. Tandaan nyo, ang kingdom mentality, i-please natin si Lord. Kaya sabi dito, do you think you accomplish nothing at your age? Please Him, so you will accomplish everything. Kung naisip mo na wala ka pa na-accomplish, diba, at your age, sa ganyan mong edad, diba, isipin mo, yung pag-please mo kay Lord, it will accomplish everything. Pangalawa, please Jesus, that is our aim, that is our main goal, or yung aim nga daw po. Sabi nga dito kasi yung machine, nagpo-produce yun ng products, kaya tinatawag yun na success. Pero yung tao, nagpo-produce yun ng tao din, ito ang tinatawag na fruits. Kaya ibig sabihin, huwag ka daw maging machine lang, na ang gusto mo lang, success lang. Ang aim mo, fruits, di ba? Yung parang sinasabi na, successful daw bang isang church na malaki? Successful daw bang isang church na maraming member? Successful ba ang church na mayaman tingnan? Sabi hindi daw, kasi it is like a machine na tinatawag na success ng mundo, pero ang totoong winning, ang totoong success, ang totoong victory, ito po yung fruits. Yung church na kung saan malago kay Lord, yung church na nag-grow, tsaka nag-go, yung church na matured, at tsaka talagang fruitful at faithful kay Lord, ayun daw po yung totoong successful na church. At sabi ito, God expects us to be fruitful in every work, not to be a machine, but being fruitful in the work that you do, because you abide in Jesus. Kaya nga, di ba ang sabi ni Jesus, ang prayer niya, Lord, not my will, but yours be done. Kaya maging ganun din daw tayo, na Lord, anong kalooban mo sa akin? At sabi dito, here I am, do to me what seems good to you. Yun yung sabi ni David, di ba? Lord, andito po ako, kung ano po yung gusto niyo pong ipagawa sa akin, kung ano yung parang nakakaaya-aya sa harapan niyo, ayun po ang gawin niyo po sa akin. Kaya ang kailangan po talaga natin, we need the presence of God really in our lives. Kasi di ba maging katulad tayo ni Moses na kung hindi ang samahan ni Lord, ayaw na rin natin mag-move, di ba? Kung wala doon ang presence ni Lord, ayaw din natin. Di ba ayaw niyo naman siguro sa isang church na walang presence ni Lord? Oo, malaki doon. Malaki yun, pero wala presence ni Lord. Mayaman yun, pero wala presence ni Lord, di ba? Magtsatsagan na ako sa isang maliit na lugar, basta andun yung presence ni Lord. Kasi ayun naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi ang success ng isang church, ayun yung nandoon na nanahan ang Diyos. Sabi ito, anything you seek to please is hard to please. Tandaan natin, lahat daw ng sinisik natin na i-please, mahirap talaga yun i-please. Kaya sabi ito, only seeking to please the Lord is the easiest person to please. Dahil si Lord ang pinaka-easiest na i-please, diba? Sabi nga, once na sinabi mo lang ng Lord, gusto ko po ng presence mo. Diba, alalapit na siya. Hindi si Lord yung katulad ng isang tao na matampuhin na ay, after 1 week na lang kita lalapitan kasi hindi mo ko pinansin ng nakaraan. Hindi ba hindi ganun si Lord? Na sabi nga, if you ask, diba,
pag inas mo yung si Lord, di ba, darating siya, di ba? Siya mismo, lalapit niya yung sarili niya sa iyo. Kaya tandaan natin, di ba, dapat mag-exist daw po tayo na piniplease natin si Lord. Kasi wala naman siyang ibang requirements na hinihiling sa atin. Kaya, ayun lang po. Kaya, lagi natin siyang, lapit tayo lagi sa secret place natin, which is si Lord nga po.